Tahimik ang gabi sa Barangay San Telmo. Masyadong tahimik, tila pinipigil ng hangin ang sarili nitong hinga at ang mga alingaw-ngaw ng kuliglig ay naputol. Waring may bantang hindi nila kayang labanan. Sa pusod ng baryo, sa lumang bahay ng mga Alonso, nataburo lang matandang si Lola Biring, ang kinatatakutang albularya ng lugar. Nang gabing iyon, ang kuryente sa buong barangay ay parang may sariling isip. Kumikislap ang ilaw sa kisame. Naglalabo ang PV sa likod ng kurtina. At ang lampara sa altar ay kusang namamatay tuwing magtatama ang orasan sa 10:00. Sa gilid ng lumang sala, tahimik na nakaupo si Marilag, isang buntis na nasa 8 buwan ng kanyang pagdadalang tao. Nafasuot siya ng lumang duster na parang minana pa sa kanyang ina. Nakatungo siya, mariing nakapikit, habang nilalabanan ang pagkahilo at panlalamig ng katawan. Napuno ng usok mula sa kandilang beeswax ang buong silid. Amoy insenso at yerba buena ang hangin. "Huwag ka nang sumamaron," babala ng kanyang lola noong umaga bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. "Huwag kang titingin sa mga di mo dapat makita, lalo na't buntis ka." Pero matigas ang ulo ni Marilag. Hindi siya naniniwala sa pamahiin at lalo na sa mga kwentong engkanto. Isa siyang guro sa lungsod, sanay sa agham at lohika. Balik-baryo lang siya para sa burol. Para sa kanya, pawang kathang-isip ang lahat. Mga kwento ng matatanda para takutin ang mga bata. Ngunit sa burol ni Lola Biring, may lamig na hindi galing sa bintana. Iba ang simoy ng hangin. Para bang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Tahimik, hindi kumikibo, ngunit naroon. Sa kanyang tabi, biglang may umupo. Hindi niya napansin kung saan ito nanggaling. Isang babae, mahaba ang buhok. Puti ang suot, ngunit may basang marka ng putik sa laylayan ng saya. Mabigat ang aura ng presensya nito. Parang bumigat ang paligid kahit wala namang hangin. "Kamusta ang dinadala mo, iha?" tanong nito. Hindi man lang lumilingon. Napatingin si Marilag. Mali. Hindi niya dapat tiningnan, pero huli na. Ang babae nakangiti, ngunit walang puti ang mga mata. Buong itim na parang kailaliman ng balon. Ang kanyang balat, animoy papel na isinawsaw sa tubig at iniwan sa araw. Kulubot, naninilaw, parang hinihigop ang liwanag mula sa paligid. Nanigas ang buong katawan ni Marilag. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makakilos. Tila may malamig na simoy ng hangin na sumingit sa kanyang likod, gumapang pababa sa gulugod. May malamig na kamay ang gumapang sa kanyang tiyan. At sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso, hindi na niya narinig ang dasal sa rosaryo. Walang ibang tunog kundi ang pulong. Isang tinig na hindi tunog ng tao, "Isa ka na sa amin." Kinabukasan, hindi na makapagsalita si Marilag. Tahimik ang bahay ng mga Alonso habang sinisikatan ng araw. Ngunit sa loob, naroon ang bangkay ng matandang Biring. At sa itaas, isang mas bagong katahimikan ang naghahari. Isang uri ng katahimikang puno ng tensyon. Hindi kagaya ng kapayapaang dulot ng panalangin. Ito'y parang lamig ng yelo sa ilalim ng balat. Si Marilag ay nakaupo sa kama. Walang saplot sa paa, hawak-hawak ang tiyan habang nakatitik sa pader. Wala siyang sugat, walang pasa, pero hindi siya makapagsalita. Tila may nakapiring sa kanyang lalamunan. Pilit siyang pinapasalita ni Carlo, ang kanyang asawa. Ngunit kahit bulong ay walang lumalabas. Pinatawag ni Carlo ang doktor mula sa bayan. Isang batang doktor, maayos ang uniforme. May bitbit na medical bag na mas bago pa sa lamesang pinagpatungan nito. Sinuri siya, pinatingnan sa liwanag, pinakinggan ang tibok ng puso. "Nervous breakdown lang po siguro, sir," sabi ng doktor, bahagyang bumubuntong hininga. "Stress sa pagbubuntis. Wala namang pisikal na problema." Ngunit naroroon din si Aling Tonang, ang matandang hilot ng barangay, na tahimik lamang sa isang sulok habang hawak-hawak ang isang tingting na galing sa puno ng balete. Nilalaro-laro niya ito, tila sinusukat ang init ng hangin. Hindi stress, sa isip niya. Alam niya ang hitsura ng sanib, hindi ito bago. Anya habang binubuksan ang baul na inipon mula pa sa panahon ng Biring. Mula roon, binipinapanganak. Kinuha niya ang bote ng langis na may kulay gatas at buntot pagi na inipit sa dahon ng saging. At habang inilalagay niya ang langis sa sentido ni Marilag, napansin niyang kumikibot ang balat nito. Parang may sumusubok kumawala mula sa loob. "Pag di natin to naagapan," bulong niya kay Carlo, "di lang siya ang mawawala."
pati ang bata sa loob niya. Simula ng gabing iyon, hindi na naging tahimik ang pagtulog ni Marilag. Tuwing pipikit siya, tila bumubukas ang isang pinto na hindi niya kayang isara. At sa likod ng pintong iyon, naroroon ang gubat. Laging iyon ang lugar, isang madilim, masukal na kagubatan. Basa ang lupa, madulas ang mga ugat ng puno, at ang mga sanga ay parang mga daliring pilit siyang inaabot. Hubad ang kanyang mga paa, at ang duster niyang puti ay may bahib ng dugo sa laylayan. Ramdam niya ang lamig mula sa lupa, malamig na tila pumapasok sa anyang mga ugat. Naririnig niya ang mga boses, mababa, malambing. Boses ng mga ina, tila umaawit ng lalabay. Ngunit may kakaibang tunog. May saglip na paluskos na parang may sumasayad sa lupa. May pagtawa sa di kalayuan. May daing na hindi galing sa lalamunan ng tao. Sa gitna ng gubat, palagi siyang humihinto. Naroroon ang isang palete. Malaki, malapad ang ugat at sa ilalim nito, isang nilalang ang laging naghihintay. Ang babae sa burol, silaga. Ngunit sa panaginip, mas halata ang anyo nito. Hindi lamang ito isang nilalang na may itim na mata. Ang kalahati ng mukha nito ay parang putik na may ugat ng kahoy. Ang kanyang ngiti ay hindi pantay. Ang ngipin niya ay parang tusok ng tinik. Lalaki ang anak mo, di ba? Tanong ng engkanto. Dahan-dahan ang lakad patungo kay Marilag. Isang supling ng dugo. Isa sa mga huling daluyan ng lahing matagal na naming inaantay. Ang kanyang tinig ay parang tinutunaw ang paligid. Pumipigil sa kilos, pumapatay sa hangin. Ibigay mo siya, ibigay mo. Napahawak si Marilag sa kanyang tiyan. Ramdam niyang pumipintig ito, parang may nagwawala sa loob. Umiiyak siya, pero walang luha. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Sa paanan niya, nansimulang sumibol ang mga ubat ng puno, gumagapang sa kanyang mga binti. Gusto niyang tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay nakabaon na sa lupa. Parang bahagi na siya ng kagubatan. Hindi na sapat ang payo ng mga doktor. Hindi na rin sapat ang dasal ng mga kapitbahay. Kaya't isang linggo matapos ang panaginip, pinuntahan nila si Mang Isko, ang matandang albularyo ng kabilang baryo, na nakatira sa ilalim ng bangin ng tumana. Payat si Mang Isko, ngunit matalim ang mga mata. Halos hindi na ito nakakakita. Ngunit sinasabing kaya niyang makakita ng mga bagay na hindi abot ng karaniwang paningin. Habang pinapahid niya ang itim na uling sa mga palad ni Marilag, tinanong niya si Carlo, anong nakita niya noong gabi ng burol? Nakaupo sa tabi niya, may babae, maputi ang damit, basa ang laylayan. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa baspon ni Fiari sa kahoy ng bagas. Dahan-dahan itong tumango. Nakipagtinginan siya, masama yan. Sa lumang aklat ng mga engkanto, may sinasabing isang batas, kapag ikaw ay buntis at ikaw ay piningnan ng nilalang mula sa di kabilang daigdig, ikaw ay magiging bukas at ang nasa loob mo ay maaaring kunin. Pinapunta nila si Marilag sa ilalim ng pinakamatandang balete sa bayan, ang tinatawag nilang puno ng hangin. Kahit hapon pa lamang, makulimlim na sa lugar na iyon, walang ibon, walang insekto. At kapag nakatayo ka sa lilim ng puno, para kang nilalamon ng sarili mong anino. Naglagay si Mang Isko ng bilog na asin sa paligid ni Marilag. Sa gitna, inilagay niya ang lanis ng ahas, buntot ng pagi, at tinadtad na balat ng luyang itim. Huwag kang kikibo, utos ni Mang Isko. Huwag kang tipingin sa kahit anong anino. Ngunit kahit paulit-ulit itong binigkas, may tinig na bumubulong sa hangin. Mahinahon, maamo, parang awit ng isang ina. Iduyan mo anak mo, sa lilim ng puno. Hindi ka namin kukunin kung siya ay sa amin. Nanginginig si Marilag, gusto niyang ipikit ang mata. Ngunit ang boses ay parang kilipi sa tenga, hindi mo maiwasang pakinggan. Anak mo'y hindi mo na maangkin. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw ay tila mas bumibigat ang dinadala ni Marilag. Hindi lang ang sanggol sa sinapupunan, kundi ang bigat ng kung anumang presensya ang sumanib sa kanya. Hindi na siya mapausap. Hindi rin siya lumalabas ng silid. Tuwing gabi, naririnig ng mga tagabahay ang kanyang mga yabag na paikot-ikot, palakad-lakad sa loob ng kwarto, kahit pahating gabi na. Ang mas nakakatakot, paminsan ay maririnig siyang nakikipag-usap, hindi kay Carlo, hindi ring sa sarili. May kausap siya sa dilim, hindi ko siya ibibigay. Akin siya, anak ko siya. Wala namang sagot mula sa kabilang panig ng usapan. Ngunit sa katahimikan ng gabi, para bang sumasagot ang mismong paligid.
Ang kisame ay umuugong, ang mga pader ay tila humihinga. Dumating ang ikasiyam na buwan, gabi ng bagyo. Umaalon ang ulan sa bubong, at ang hangin ay parang may kasamang iyak ng sanggol na sumasabay sa kulog. Sa gitna ng unos, sumigaw si Marilad, isang sigaw na hindi mula sa sakit ng pananganak, kundi mula sa takot. Carlo, tili niya, sa unang pagkakataong nakapagsalita matapos ang buwan ng pananahimik. Ayaw niyang umalis, ayaw niyang lumabas. Dinala siya agad sa ubo ni Aling Tonang. Walang ospital sa ganoong oras at walang sasakyan na makakalusot sa baha. Ang liwanag ng dasera lamang ang nagtutulak sa dilim ng gabi. Sa gitna ng kubo, inihiga si Marilag sa papag habang hawak-hawak ng matandang hilot ang tiyan niya. Hindi ito normal, aniya. Hindi sumusunod sa pulso ng buhay ang batang ito. Habang pinapaligiran ng dahon ng alagaw at tapal ng asin ang kanyang katawan, unti-unti siyang sinisimulan isilang. Ngunit kasabay ng bawat kirot, may ibang nilalang na tila umiiyak rin mula sa labas ng kubo. Tumigil ang ulan, tumahimik ang kulog. Biglang sumigaw si Marilag sa huling pagkakataon, isang matinis na hiyaw na sumira sa katahimikan. At namatay ang ilaw. Walang nakakita kung ano ang nangyari. Sa loob ng 5 segundong itim na itim, tila huminto ang mundo. Pagbalik ng liwanag mula sa kandilang muling sinindihan, wala na ang sanggol. Sa sahig, naiwan lamang ang dugo. At ang puting saya, basa lang ulan at may mantsa ng putik sa laylayan. Hindi na muling nagsalita si Marilag pagkatapos ng gabing iyon. Sa kanilang bahay, sa harap ng bintana, lagi siyang nakaupo, nakatingin lamang sa ulap. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya kumikibo. Para siyang estatwa na ginawan ng laman. Para bang may kinuhang hindi lang mula sa kanyang sinapupunan, kundi mula rin sa kaluluwa niya. Lumipat si Carlo ng bahay. Iniwan ang bahay ng mga Alonso. Isinara ang lahat ng bintana at tinakpan ang mga salamin. Ngunit kahit saan sila lumipat, may dumarating na alingaw-ngaw tuwing 3:00 ng madaling araw, ang tunog ng umiiyak na bata. At si Marilag, tuwing gabi, gumigising na may hawak na kumot sa kantungan. Wala namang laman, ngunit hinihele niya ito na parang may buhay. Isang beses, nakita siya ni Carlo na may inaawit na hindi niya narinig kailanman. Iduyan mo, sa lilim ng puno, di ka kukunin. Itoo. Ilang buwan ang lumipas. Sa barangay kumalat ang usap-usapan. May mga batang nakakita raw ng isang babaeng nakaputing damit sa tabi ng balete. Nakangiti. Basa ang laylayan ng saya. Doon siya lumitaw, sabi ng isa. Sa may sapa, tapos biglang nawala, parang usok. Wala na ang anak ni Marilag, wala ring bangkay. Wala ring patunay na ito'y sinilang. Ngunit ang balete, ang puno ng hangin, ay tila lumaki. Ang mga ugat nito'y kumalat sa lupa, parang humihinga, at tuwing kabilugan ng buwan, ang mga aso sa buong barangay ay sabay-sabay na tumatahol. Walang malinaw na dahilan, wala ring dumaraan sa kalsada, wala, maliban sa iisang nilalang na naghahanap ng isa pang buntis na titingin. Lumipas ang 3 buwan. Tahimik ang bahay, tahimik si Marilag. Ngunit si Carlo, hindi na matahimik. May mga tanong siyang hindi kayang sagutin ng mga doktor, pari ni Aling Tonang. Kaya isang araw, habang inaayos ang mga gamit ni Lola Biring sa lumang baul, may natagpuan siyang nakabalot sa telang kulay abo. Isang makapal na kwaderno, may takip na balat ng kalabaw at may amoy na pinaghalong insenso at amag. Binuksan niya ito sa may bintana, kung saan tama ang araw. Nasa unang pahina, sulat kamay ng kanyang lola. Bantayan ang mga may dala ng liwanag. Buntis, ina, daluyan. Mula sa mga sumunod na pahina, bumulaga sa kanya ang mga lumang tala, kwento ng kababaihan sa iba't ibang lugar at panahon. Lahat sila'y buntis, lahat sila'y may nakita, at lahat sila'y nawalan ng anak bago pa man maisilang. Sa isang kwento mula sa 1897, sa isang baryo sa Laguna, isinulat ng isang paring Kastila ang ganito. Dumalaw ang isang babae sa ilalim ng puno ng balete. Puti ang damit, ngunit may basang marka ng lupa sa laylayan. Lumapit siya sa buntis, kinausap, at hindi na muling nakapagsalita ang babae. Pagkaraan ng 9 na araw, biglang nawala ang sanggol. Walang dugo, walang bakas, wala ring bangkay. Sa usang pahina na may nakapaskil na tuyong dahon, isinulat ni Lola Biring ang pangalan. Silaga. Sinasabing siya'y isang diwata noong unang panahon, tagapangalaga ng kagubatan. Tagapamagitan ng buhay at lupa.
Ngunit pinarusahan siya ng sariling lahi nang umibig siya sa isang mortal. Nang ipinagbuntis niya ang bunga ng bawal na pag-ibig, kinuha ng mga diwata ang sanggol at sinunog sa apoy ng araw. Mula noon, lumalakad si Lada sa lilim, sa gilid ng katinuan, sa pagitan ng panaginip at realidad. Hinahanap niya ang mga sanggol na maaari niyang angkinin upang maibalik ang nawawala niyang anak. Ngunit higit pa ron, bawat sanggol na kanyang nauuha ay bahagi ng pasmalalim niyang layunin. Sa bawat ikalimang sanggol, isang katawan ang kanyang isinusukat. Kapag natagpuan niya ang perpektong katawan, siya'y muling magiging tao. Nanginig si Carlo habang binabasa ang huling linya. At kapag siya'y naging tao muli, hindi na siya titigil. Sa loob ng bahay nila, nanatiling katahimikan ang kaharian ni Marilag. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may gumagalaw, may unti-unting nabubuo. Tuwing madaling araw, gigising siya ng hindi niya namamalayan. Pupunta sa bintana, tititig sa buwan, at sa kanyang mata may liwanag. Hindi liwanag ng buhay, kundi liwanag ng alaala na hindi sa kanya. Parang naiiwan pa rin sa kanya ang bahagi ng panaginip. Ngunit ngayon, hindi na ito panaginip lang. Minsan, habang naglalakad siya sa kusina, napahawak siya sa tiyan, walang laman. Ngunit naramdaman niya ang sipa. 2, sunod-sunod, mabilis. Sa isang gabing maulan, bigla siyang nawala. Nagpanik si Carlo. Ginising niya ang mga kapitbahay. Hinanap siya sa sapa, sa lumang bahay, sa sementeryo. Ngunit walang bakas. Hanggang sa isang batang 5 taong gulang ang nagsabi, si Ate Marilag, nasa puno, doon sa malaki. Kausap niya yung babaeng maputi. Nakita nila si Marilag sa ilalim ng balete. Nakaupo, walang payong. Nakatirik ang mga mata. Nakangiti. May hawak siyang kumot sa kandungan. Pula ang tela, basang-basa, pero walang laman. Bumalik na siya, bulong niya, pero hindi para sa akin, para sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, si Marilag ay muling tumahimik. Hindi na umiyak, hindi na tumingin sa asawa, hindi na rin natulog. Minsan, habang nililinis ni Carlo ang kwarto, may nakita siyang ukit sa sahig, sa ilalim ng kama. Ginamitan ng kutsilyo o kung anuman ang pang-ukit. Isa lang ang nakasulat, tuloy ang duyan, duyan ng lupa. 3 kabilugan ng buwan. Isang gabi ng katahimikan na parang sinasadyang ayusin ng palikasan ang sarili para sa isang pagbabalik. Sa sulok ng bahay nila, si Carlo ay muli na namang nagising sa iyak. Hindi sa panaginip, kundi sa tunog na talagang naroon, iyaking hindi tao. Ang iyak ay hindi buo, hindi malinaw, parang sanggol na umiiyak habang nilulunod sa tubig. Parang boses na pilit bumabalik sa mundong hindi na para sa kanya. Hindi na siya nagtaka, hindi na rin siya nagtanong. Imbis, binalikan niya ang kwaderno ni Lola Biring. Bawat pahina ay kabisado na niya, pero sa oras na iyon, may isang bagay siyang napansin. Isang parte na hindi niya nababasa dati. Sa ilalim ng punit na pahina, sa likod ng isang nakadikit na tuyong dahon ng sambong, naroon ang mga salitang, kung nais mong putulin ang tali ng ina at lupa, isuko ang ama, kunin ang kanyang dugo, itahi sa tela ng pinang-anakang duster, isama sa ugat ng puno ng hangin. Sa kanyang palad, sinugatan niya ang sarili gamit ang kutsilyong talawangin. Tumulo ang dugo, isinalo sa puting panyo ng kanyang yumaong ina, ang panyo rin na hawak ni Marilag nang siya'y manganak. Pumunta siya mag-isa sa balete. Gabi, malamig, walang buwan. Ngunit alam niyang naroroon siya. Hindi mo kailangan ng mata para makita si Lada. Lumabas ito mula sa likod ng puno, parang aninong tinubuan ng laman. Ang balat nito ay hindi balat kundi kabibe ng lupa at dagta ng pino. Ang buhok niya ay mahaba, abot sa lupa, basa at mabigat. Sa ilalim ng buhok, naroon ang mga mata, itim na itim, ngunit may liwanag sa loob. Parang mga mata ng pusong uhaw. Handa ka na, bulong ng engkanto. Hindi ko na siya kailangan. Nasa akin na siya, ang katawan, ang puso, ang sinapupunan. Pero kailangan ko ng kabayaran. Sa paligid ni Carlo, nagsimula ng gumapang ang lupa. Umuugong ang hangin. Bumukas ang lupa sa ilalim ng balete. Hinadis niya ang panyo sa ugat. Ang dugo ay sumingaw sa hangin. At sa isang iglap, tumigil ang mundo. Narinig niya ang iyak, hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa kanyang likuran. Si Marilag, nakatayo, hawak ang tiyan, puno ng dugo ang palad. Naninginig, Carlo, bakit mo siyang ibinigay?
Ngunit bago siya makasagot, ang katawan ni Marilag ay parang inalog ng di nakikitang lakas. Tumagilid ang kanyang ulo. Bumagsak siya sa lupa. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang itim na usok. At si Laga ngumiti. Para bang natapos na ang kanyang paghahanap. Hindi na niya kailangan ang sanggol. Kailangan niya ang lalagyan. At natagpuan na niya ito. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, bumalik ang katahimikan sa Barangay San Telmo. Ngunit ibang klasing katahimikan ito. Ang balete ay hindi na lamang puno. Ang ugat nito ay kumalat sa kalapit na sakahan at ang mga alingaw-ngaw sa gabi ay tila mga yabag ng sanggol na gumagapang sa bubungan. Wala na si Carlo. Hindi na siya nakita pa. Ang sabi ng mga matatanda, siya'y isinama ng lupa o ng engkanto. Ang sabi ng iba, umalis sa takot. Pero ang totoo, walang sino man ang makapagpaliwanag kung nasaan na siya. At si Marilag, natagpuan siya isang linggo matapos ang insidente. Walang ulirat, nakaupo sa tabi ng sapa, may hawak na sanggol. Buhay, humihinga, maputi ang balat, maitim ang mata. Ang sanggol ay hindi umiiyak. Tahimik ito, nakapitig lang sa langit. Dinala siya ng mga madre sa kumbento. Pinalaki siya roon, pinangalan ng Santino. Tahimik ang bata, magalang, mapagmasid. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, gumigising siya ng kusa. Upunta sa bintana at sa kanyang mga mata may liwanag. Hindi liwanag ng isang sanggol, kundi liwanag ng isang bagay na matagal nang nagbabalik. Isang araw, habang naglilinis ang isa sa mga madre, nakakita siya ng sulat sa ilalim ng higaan ni Santino. Bago ito, sulat kamay. Isa lamang ang laman, babalik ako sa lilim ng puno. At sa susunod, hindi lang sanggol ang kukunin ko.